Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may nakita na naman akong bagong loan app at dalawang beses ko na nakikita yung ads na to habang nag-i-scroll ako online at habang nagme-messenger ako. So ayun, napag-desisyon ako na nga naggawan to ng review dahil baka nakikita nyo na din yung app na to which is bago nga lang at nagpapa-loan daw ng 1,000 up to 60,000 pesos, pwedeng bayaran ng 6 terms, 9 terms at hanggang 12 terms. So hanggang isang taon pwedeng bayaran daw yung loan sa bagong app na to. At ito na nga ay ang Easycash Pera Peso Loan App. Ayan, ang tanong, makakatulong kaya itong bagong labas na loan app na to or baka naman bago lang yung pangalan at luma na yung loan details at yung repayment terms nila. Ayan, sige, subukan natin. Subukan ko pala. Huwag muna kayo mag-install at magda-download. Make sure lang na napanood nyo muna yung video na to hanggang dulo at saka pala kayo mag-decide kung okay ba sa inyo or hindi. Pero syempre, kung bago pala kayo dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking Gcash giveaway every month at sa aking dalawang cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko dito at huwag mo akong kalimutang i-PM sa Facebook page ko. So ayun, para maisali agad kita. At umpisahan na nga natin dito. Ito pala yung itsura ng app nila. Bagong-bago pa lang kaya wala pa dito nakalagay na ratings and reviews nga. At ang provider ay ang Golden Merv Credit Corporation. Chinek ko naman yung kanilang SEC registration. Naka-register naman yung kanilang application, kaso nga lang hindi ibig sabihin nun ay wala na ditong matatanggap na harassments, ayan, threats, multiple calls and texts. Kasi hindi nga lahat na naka-register sa may SEC ay talagang legit na at talagang maaasahan nyo kapag nangailangan nga kayo ng pera in the future. So dito nga after ko mag-register ng phone ko ay eto na yung lumabas, di ba? Nakakaloka. Sabi ko sa inyo, ayan, lagi kayo magbusisi kung okay ba yung a-applyan nyo or hindi. Para hindi na nga kayo mapahamak na magbayad sa may sobrang laki ng interest na pinapatong pero kaunti lang naman yung natatanggap nyo. Gaya na to, nakalagay 30,000 pesos ang maximum loan amount. Pero may napansin ba kayo? Ayan, may naiba ba? Dahil dito, nagulat ako, nagbago agad yung pangalan. Naging Peso Ace na which is, ayan, kaka-review ko lang dito sa may loan app na to. Last 2 weeks ago, ayan, Peso Ace Loan. So, ayan, safe and reliable daw sila. Naaprubahan ako dito ng 2,000 pesos sa may app na Peso Ace, ha? Pero ang laki ng makakaltas dito at 7 days lang talaga. Ayan, hindi ko nire-recommend itong Peso Ace. At base nga dito sa may Peso Ace na app, ito yung mga nakapag-try na. At sabi nga, 1 day before due date ay magsesend na sila sa'yo ng harassing messages and calls, pati threats. Ayan, wag na kayo mag-download ng app na to. Sisirain lang yung buhay nyo. So, ito ay ayon nga sa may naka-experience na talaga sa may Peso Ace, which is parang nagbago lang talaga siya ng pangalan. Kasi, ayun, nakita natin agad nagbago after nating makapag-register. At isa pa, noong una hindi ko agad napansin itong Peso Ace na nagbago sa may itaas. Kaya ipinagpatuloy ko yung pag-a-apply ko at ayan, eto nga yung mga nasagutan ko sa may app nila. Ayan, hindi ko na isa-isahin. Pero nakita ko nga ulit itong more than 5 years. Ayan, imbis na more than, ginagawa nilang more than. So, yun yung isa kong palatandaan na itong loan app na to is kagaya lang din ng iba na meron nga harassments at threats na matatanggap. Dito, 3 contact references ang hinahanap nila at nung ibabayin ko na nga yung aking Gcash account, nakalagay is the bank card has been bound. Ibig sabihin talaga ay naipasok ko na yung Gcash number ko dito dun sa may nakaraang app na na-applyan ko, which is eto nga yun, yung Peso Ace. So, nung nag-try naman ako na ilagay yung ibang Gcash number ko ay eto yung lumabas na aprubahan ako sa may 2,000 pesos at ayan, the same pa din. Kagaya pa rin doon sa may nauna ko na-applyan na Peso Ace, di ba? Yung matatanggap ko lang dito is 1,200. Tapos, ang service fee ay 800 pesos. At babayaran ko to on or before 7 days. So, ang una kong babayaran ay 1,980. Tapos, yung next na pagbabayad ko na ay sa 2025 na. O, diba? Next year ko pa babayaran yung 20 pesos. Pero, kapag nga nabayaran ko na daw itong first na repayment amount is, pwedeng hindi ko nabayaran yung 20 pesos. Nakakaloka, diba? So, ang laki ng makakaltas dito. Tapos, hindi ko naman buong makukuha. Chinek ko nga pala yung Peso Ace dito sa may App Store. Ayan, sa App Store ma-download itong Peso Ace na to at ito ding Easycash na to at wala nang lumabas na Peso Ace. Kaya ayun, nagbago lang talaga sila ng pangalan which is Easycash na.
Ayan, Pera and Peso loan app. Ayan, nakakaloka, no? Yung mga bagong loan app na naglalabasan, pare-parehas lang na may word na peso doon sa kanilang loan app at parang nakakatakot na mag-loan sa may ganong may pangalan kasi parang halos lahat naman ay parang may matatanggap ka lagi na harassment on or before your due date. Kaya kayo kung na-experience nyo na mag-apply dito sa may Eastcash na to at sa may Peso Ace dati, ay i-comment nyo na din dyan sa may comment section kung ano pa yung na-experience sa kanila, kung magkano yung na-aprobahan sa inyo, magkano yung natanggap nyo, at kung kayo ba ay na-i-post online. Ayan, nag-search nga ako online, wala talaga lumalabas about dito sa Eastcash, pero dito sa may Peso Ace ay talagang meron kang matatanggap na harassment. So, ayun, the same lang naman to, nagbago lang ng pangalan at kitang-kita natin sa may application. Kaya lagi kayong maging mabusisi kapag nag-a-apply nga kayo ng loan online kasi kayo lang din mahihirapan sa pagbabayad. Pagka tinanggap nyo yan, tapos ang laki naman pala ng makakaltas. Ayan, better na wag na lang i-try. Kung mahirap bayaran, lalo na 7 days lang to, wag kayong nagpapapaniwala sa mga ino-offer nila sa ads nila. Na kesyo babayaran to ng, ayan, minimum ay 4 months, tapos up to 12 months. So, yun. Check nyo lagi kung magkano yung matatanggap nyo at kung kailan talaga yung exact date na babayaran nyo yung unang pagbabayad. So, ayun. Yung iba kasi hindi nila chine-check kaya kino-confirm na agad. Ayan, may nag-PPM sa akin. Paano daw ibalik yun? Kasi na-disburse na sa kanya agad. Hindi niya nakita agad kung kailan yung pinaka-due date. So, ayun. Nangangamba siya kasi hindi niya alam kung paano isauli. Yung iba talaga na loan app ay hindi nagpapasole. Kung isoli mo man yan, dapat kasama pati yung interest. At ako naman, na-experience ko na yon, nag-soli naman ako at okay naman. Ayan, makikita nyo din yung vlog ko na yan dyan. So, ito yon. Naaprobahan ako dito tapos sumakit yung ulo ko talaga. Hindi ako nagtumpik-tumpik pa. Nag-email ako agad sa kanila at sinabi ko na hindi ko pa naman na-accept kung magkano gusto kong i-loan sa kanila tapos dinisburse nila agad. So, ayan, gustong-gusto ko kakong ibalik. Ayan, pumayag naman. Buti na lang. So, yung loan app na yata na yan is yung Metro Cash. Kasi ang laki din ng mababawas tapos yung pagbabayad ko sa kanila ang laki din. And parang 7 days lang din yata yun. So yun, naloka ako dun. So paano pa kaya kayo na malaki ang na-loan tapos hindi nyo alam na ganun pala yung pagbabayad 7 days lang tapos ang laki ng kaltas. So yun lang, kung meron pa kayong bagong loan app na nakikita dyan na naglipa na online ay i-comment nyo na dyan sa comment section at gagawa ko yan ng review para sa inyo para maging aware nga kayo kung okay bang subukan yung loan app na yan na bagong labas or hindi. Yan, tama-tama talaga yung ginagawa nyo. Nanonood muna kayo ng mga ganitong online review para hindi kayo mapahamak at hindi nyo na ma-share syempre yung personal information nyo sa hindi naman talaga legit na loan app. Yan, talagang hoping tayo na may lumabas na talagang maaasahan kasi yun nga yung kailangan ng tao ngayon. Lalo na yung mga walang pinagkukuhanan nga ng pambili sa pang-araw-araw. Mapambili ng mga kailangan sa bahay. Ayun, syempre, kakapit sila sa may mga loan apps. Pero, kung talagang hindi makakatulong sa inyo, ay wag nyo na pong subukan. Para wala na lang ding problema, lalo na kung hindi nyo naman kayang bayaran ng owner before 7 days, wag na lang talagang subukan. Kasi meron naman dyan mga talagang recommended ko na G-Loan, S-Loan, Bill is, pwede din yung Mr. Cash. Pero lagi nyo pa ding i-check yung loan terms and agreements bago kayo mag-accept ng loan nyo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog.